Magandang araw sa ating lahat. Kumusta ang Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy and United People's Initiative? Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Armed Forces of the Philippines ngayon ay nagiging controversial dahil doon sa 19 terrorists na namatay, na sinasabi ng Makabayan Black na may siyam na civilian na matay. So therefore, yung 10 ay terrorist talaga kasi sinabi nila na siyam ang may civilian na siyam. Ang tanong doon, bakit nandoon sila sa mga armado? So, ibig sabihin, obstruction of justice sila or accomplice to the crime or accessories to the crime. Kasi terorista yung pinuntahan nila eh. So, wala pa rin ligtas. Now, na sinasabi natin na bakit idinamay ang siyam na civilian. Yung bala kasi pag lumabas sa barrel yon, to whom it may concern yun. So, hindi naman siraulo or walang disiplina ang sundalo na tututukan niya ang walang armas. May training kasi kami nun eh. Mga yung silhouette na may biglang litaw, paglitaw armado, bang. Paglitaw civilian, no. Kasi pag tinamaan mo yung civilian, babagsak ka sa training. So may ganun. So, ibig ko sabihin doon sa mensahe ko na yun ay iniingatan ng kasundaluhan na mayroong madamay na sibilyan. Ganon yun. May training kami yun. Kaya kung sinasabi ng mga Partido Komunista, ng mga Makabayan Black na sibilyan, sige, go ahead. Magpa-imbestiga kayo. Pero dapat pag nag-imbestiga, hindi lang in regards to killing of 19. Dapat kalay-kayin bakit nandoon sila. Alamin bakit nakipag-meeting sila. Sabi nga nila, nagre-research. Yes, madali naman sabihin mag-research eh. Yun yung imbestiga natin. Yes, sige, nag-file kayo ng investigation to the Congress. Mas maganda ngayon. Napakaganda yon. Pero hindi lang doon tayo magpo-focus bakit sila namatay. Paano sila nakarating doon? At bakit sila pumunta doon? Anong dahilan? Sino nag-invite sa kanila doon? Isa-isahin natin sila. Doon ang punta ng investigation natin. Hindi directly na doon mismo sa encounter. Background ang pag-uusapan natin dito, mga kasama. Siyempre, ang huli noon, paano sila namatay? Pero para sa akin, unang-una pa lang, bakit nandoon sila? Bakit nakipag-meeting sila sa armado? Ano ang layunin nila? Gusto nilang sumali sa NPA? Go ahead. Na sinasabi nila yung may nabasa ko si Alisa Alano. Alisa Alano ba yun? Yung sinasabi nilang it's only UP student, she is conducting research. Sinasabi nyo lang yun eh. Pero doon sa picture na nakuha, may armas siyang dala. Paano nyo ngayon maipoprove yun? Ibig sabihin, yung picture na yun, gawa-gawa lang. Huwag nyo naman gaguhin, hindi lang sundalo, kung hindi ang sambayanang Pilipino na naniniwala sa katotohanan. Naniniwala sa katotohanan.
Ang usaping nito, bayang Pilipinas, na dapat protektahan natin ang ating bayang Pilipinas. So, mga kababayan ko, sana naman ang lahat ng Pilipino na naniniwala sa kasundaluhan, walang politics na pinag-uusapan dito. Huwag muna tayong mamulitika. Ang pag-uusapan natin, yung armed forces, ginawa lang nila ang tungkulin nila, sila pa ngayon ang mapasama. Pero ang tanong ko ngayon, ang gusto ko kasing solusyonan dito, kailan matapos ang labanan na ito? Kailan matapos ang patayan na ito? Hindi naman natin maasahan ng gobyerno. Hindi ko sinasabing gobyerno lang ni Marcos. Since the start of the government, since the start of the communists, ano ang ginawa? Kaya kasabi ni Marcos Sr., kung hindi niya dineclare ang martial law, we are now a communist country. Maaaring totoo yun. Pero ngayon, baliktad. Baliktad ngayon. Yung Communist Party of the Philippines, sila ngayon ang nag-i-spearhead. Sila ngayon ang nagmamaniobra sa gobyerno. Ang masaklap nito, baka nga kontrolado na tayo ng komunista eh. Kaya nga sabi ko, I challenge all intelligence unit eh. Imbestigahan ang intelligence unit. Sa pundo. Sa pundo. Saan dinadala ang pundo ng intelligence pan natin? At bakit wala silang report sa taong bayan? We need to report to the Filipino people armed forces. Sabihin nyo, we are now under the control of the situation sa ating bansa. You do not make a neutral. Pwede kayo magsalita nito eh. Because usaping security ito. Usaping security ito. Ito ang pinag-usapan. We will not only focus on Negros encounter. We are talking of the communists in the country. Yung nangyari sa Congress. Tingnan nyo sa Congress. Sino ang mga siga-siga ngayon dyan sa Congress? Si Luis Tro, mukhang NP yan eh. Balat Calao pa nga yan eh. Si Congressman Luis Tro. Nakikita ko siya o nakikita ko kayong lahat dyan sa Congress na ang utak ninyo, you are backed up by the communists. Wala kasi pwedeng sumalungat sa communist. Sino? Sinong congressman ang magsasalungat sa communist? Salamat kung mayroong lilitaw na sasalungat sa Communist Party o sa Makabayan Black. Ang masaklap nito, kasanggapan nila. Kaya ako, mga kababayan, hindi ako titigil diyan sa Communist Party of the Philippines. Pero may comment sa akin na nakakasubaybay sa akin. Bakit hindi ko daw ginawa sa panahon ko? Tapos sasabihin niya, magtanong ka. Hindi, wala daw eh. Another politics na naman yun. Another politics. Sundalo pa ka eh. Yung isa pa yung ako si Buk, parang gano'n. Kung PMA ka man ang gumawa niyan, o non-PMAer, huwag kang gumamit kung hindi ka kasali dyan. So, in my conclusion, ako si Buk, isang PMAer yun. Now, kung hindi PMAer yan, ako si Buk, that's now the mission of the PMAer. Hanapin sino yan. Alamin ng ISAP.
bakit ginamit nila ang organisasyong PMA. At dapat malaman nyo kung sino yan. Ha? Alamin nyo kung sino yan. That is now your job. Secondly, yung komunista. Na sinasabi nyo na ng report ng AFP is, kung hindi ako nagkamali, 700 na lang ang NPA. Sinasabi ko nga sa inyo, matagal na tayo sa armed forces, lumipas na kami, matapos rin kayo, nandyan pa rin yung NPA because nandyan yung makabayan. Habang mayroong makabayan sa Congress, habang may legal front sila, hindi mawawala ang armadong NPA. Ang armadong NPA, parang katulad rin yan ng sundalo. Ulitin ko para rin yung sundalo. Ang sundalo hindi mauubos sa Pilipinas. Ang NPA ay hindi rin mauubos sa Pilipinas habang mayroong party list. Habang mayroong National Democratic Front sila na nakisipagsalamuha sa komunidad at sa gobyerno, hindi matatapos ang NPA. Now, kung hindi kayo naniniwala sa akin at ako'y malapit nang mamatay, bibitawan ko pa rin yung salita ko. Ito, papatay na ako. Kinuha na ako ng Panginoon. Pero nandyan pa rin NPA. Hindi kasi problema ang NPA para sa akin. Dahil ginawa na natin lahat yan eh. Inubos na natin ang NPA. Pero habang nandyan yung legal nila, habang nandyan sa Congress, kailan matatapos yan? Kasi hindi papayag ang Makabayan Bloc, ang National Democratic Front, na mawala ang NPA because that is their soldier. Parang katulad sa ating gobyerno, ang ating sundalo ay sundalong legal. Sila meron ng sundalong illegal para sa pananaw natin illegal. Sa kanila legal. Sinasabi pa nga nila, kami ang tunay na nagsiservisyo sa bayan. Maaaring pwede, di ba? Bakit? Maaaring pwede at saka bakit? Sila, mga NPA, lumalaban sa tiwali sa gobyerno na walang sweldo, nagtitiis sila, lumalaban sa gobyerno at sundalo nakakalaban nila kasi sundalo ang inutusan ng national government. Maaring silang tunay na bayani. Bakit? Wala silang sweldo. Tayong sundalo, pulis. Kumilos lang ba tayo dahil may sweldo tayo? Ganun ba yun? Kumilos tayo para ma-promote tayo? Kumilos tayo para ma-posisyon? Which is yan ang katalunan natin. Dapat kumilos tayo ayon sa ating puso at kaisipan. Ganun sana tayo. Ngayon, excuse me. Ngayon, kung sinasabi mo na bakit hindi mo ginawa sa panahon, ginawa ko yan. Marami na akong paliwanag yan. Na sa 24/7, isang araw lang pahinga ko. Division ako, G3, sa G3 duty, sa maraming position sa G3. 2 days or 3 days lang ako sa opisina. Nandun ako sa area of my area of my supervision. Gina-guide ko ang mga commanders, except the battalion commanders and brigade commanders, kasi hindi pumapayag yun eh. Magalit pa sila pag pinakailaman ko eh. Pero hindi naman sila bumababa. Biruin mo, isang battalion commander. Biruin mo, isang brigade commander. Magbilangan kami kung ilan visit ko sa mga tropa niya. Kung mayroon siyang 5, ako 20. Kung mayroon siyang isa, mayroon akong 8. For example, sa batalyon. Yung batalyon kasi 3 yun.
Maraming mga detachment, sabi na 10. Hindi lang nalibot yung 10 na yun, pero ako naikot ko. Ganun ako magserbisyo sa bayan. Sinusuklian ko ang panunumpa ko sa watawat ng Pilipinas. Maraming salamat.